Sa araw na ito, simple lang naman ang ganap namin. Libutin ang mga kalsada ng Sagada at puntahan ng mga iconic landmarks nito. Here at Sagada Homestay. Hindi nga kami. What's that? Ano? Sour cream. Si yogurt. Siyempre, kumain muna kami para may lakas at para mas humaba yung lakad namin. Dito kami kumain sa Sagada Homestay. Malapit lang siya sa pinagtuluyan namin. After namin kumain, naglakad-lakad lang kami. Wala kaming eksaktong plano or direksyon. Marami din kaming nadaanan ng mga cafe at malilit na tindahan. Marami din mga bahay na tahimik lang dito sa daan. Dito sa Sagada, parang okay lang na mawala ka. Kasi kahit saan ka dalhin ng daan, marami kang matutuklasan. At dito na nagsisimula ang aming adventure. At ang first stop namin is tong famous na abandoned bus. Nakatayo lang siya dito sa may gitna ng gubat. Luma na tapos kinakalawang na. Pero may charm pa rin. Oh, bakit ka marunong bumaba? I told Ellie I was feeling lost, lacking in some direction. Siyempre, hindi kompleto ang Sagada trip mo kung hindi ka nag-Sagada Pottery. Itinatag to ni Archie Stapleton noong 2001, isang Amerikanong potter. Nakita niya kasi yung potential ng local clay at soil. First of all, I'm going to center the clay. I'm centering the clay with pressure from my both hands and I have to go with the speed of the wheel. Sa tour na to, si Ma'am Sigrid ang nagturo sa amin. Isa mismo sa naturuan ni Archie. We put a hole in the middle. One more time. My hand should be the one controlling the clay, not the clay controlling my hands. Here in the middle, I'm using my right hand and pushing it inward, slowly pulling it up, supporting it with my left hand inside. And then I'm going to push it outwards at the top para makagawa tayo ng flower vase. Welcome back. Trim the bottom, then we put a handle on it. Moving with a hinge of grace. You may be a fly. Sa bawat kwento at turo ni Ma'am Sigrid, makikita mo talaga yung passion niya. Tapos yung respeto niya sa ginagawa niya. You may be the fate of a feeling. Next stop, Sagada Weaving. Sleeping at the chance to dream. Honest to the point. Pagpasok pa lang namin, naririnig na namin yung mga tunog ng loom. Self-centered, the extreme. Nakakabilib lang kasi ganun sila ka-focus and precise sa mga design na ginagawa nila. Hindi sila nagmamadali. Free lang din ang entrance dito, kaya pwede kang mag-observe lang tapos matuto. Ain't nobody messing with you but you. Friends are getting most concerned. Loose with the truth, maybe it's your fault. Baby, don't get burned. When the smoke has cleared, she said, that's what she said to me. Isa sa pinaka ni-look forward ko sa trip na to, ang panag-apoy.
Tuwing November 1 kasi, sa halip ng kandila, apoy ang sinisindihan gamit ng pine wood. And isa tong tradisyon na hindi lang pag-alala, kundi parang connection na rin sa mga nauna sa kanila. And this trip reminded me kung gaano kabuhay na buhay ang kultura dito sa Sagada. Hindi lang siya basta pinapakita lang sa mga turista, inaaraw-araw nila itong sinasabuhay. Makikita mo sa bawat tao kung paano nila pinapahalaga ng kanilang tradisyon. And marami sa mga napupuntahan dito, hindi lang basta tourist spots. Sagrado ito sa kanila. Para sa akin, isa sa pinakamagandang community ang Sagada. Hindi dahil sa perfecto sila, kundi dahil alam nila kung sino sila at kung saan sila galing. At siguro, maiintindihan mo lang talaga kung bakit. Kapag ikaw na mismo ang nakarating dito.